Ayun na. Uy, naaarawan dito tayo. Lakas. Inom nyo. Hindi kayo umiinom. Dito tayo. Ayan. So, meron tayong ay. Wow. Finally, kita rin natin ang nakita rin natin ang blue skies. Ayan po. Pakain na ako ng mga alaga, kalapate, ating mga bibi. Ayan. Si Bebe mayroon ding bagong alagang poodle. So, ayan. Saya naman siya. Ando sa kwarto namin natulog. So, ayun, tawag dito. Kahapon dumating po yung additional natin na 8 hens na darag kasi niisip ko kahapon parang anong isang araw, sabi ko parang pag nagpa-incubate tayo ng eggs, bala ko nga kumuha ng incubator, kaya lang iniisip ko pag umaalis-alis ang hirap din i-monitor pero maganda rin sana kasi tayo mismo ang magche-check, no? Pero pag-iisipan ko muna, mura lang naman. Kasi kung ganyan karami, iniisip ko din mukhang kailangan natin ng sariling incubator. But I think hindi lang po talagang yung incubator na medyo malaki. Mga dalawa siguro o dalawang medium size para dalawang salang. Kasi 21 days, 'di ba? So may hatcher naman 'yon. Tingnan natin, pag-aaralan ko yung cycle kasi ilan bang hens natin diyan. Pagka titingnan ko nga kung pwede pang magdagdag kasi parang nasa ilan na ba yung hens natin. Hindi naman 'yan, although magkakasim same age, pero pagka nangitlog na, hindi na po 'yan sasabay-sabay. Kumbaga harvest ka lang ng harvest, di mo na alam kung alin dyan ang nangingitlog, so harvest ka na lang ng harvest at after 5 days 3, 4, 5 days sabihin mo na salang ka na naman sa incubator. So dapat at that mga 5 days dapat meron ka ng mga tinatansya ko mga 60 o more than o 100, di ba? Para at least pagka napisa marami-rami naman, let's say sabihin mong 70%, okay na yan So 70 sa 100, meron kang 70 na napisa. At least pag nagbakuna ka, makakatipid ka sa bakuna kasi yung bakuna po kasi isahan na yun pagka ginamit mo yun, pag hinalo mo dapat within the day o kailangan magamit mo na yun, hindi mo na magagamit sa ibang pagkakataon. So ganun po yung bakuna. Kaya dapat minsan nga pag may mga bibi din, dati sinasabay ko na rin yung bibi tsaka yung mga manok. So ayun. Ngayon tingnan nga natin yung ikot lang po tayo at salamat po pala kahapon. Ako unang-una syempre sa Panginoong Diyos dahil hindi tayo pinababayaan talagang ang bilis ng prayer answered agad pagka humiling tayo. Ayan. So basa na nga talaga dito, so hindi talaga pwede. Ito na po yung mga sili. Ayan, ang gaganda na, taba tuloy-tuloy na yan, lalo na ngayong naarawan. Yung kailangan linisin din. Medyo kailangan na po atang isprayhan ng konti dito at pero ang kinaganda, yung mga saging ay siguro itong mga tong malalaki mga ba ngayon, June, July, August, September, bago pumasok siguro ng October, November, baka may mga may puso na tayo dito pagka ito pang next year pa yung mga yan, next year pa December, January may mga magpupuso na rin dyan, lalo na po maarangkada naman. Wag lang madadali ng bagyo ngayon ang umaarangkada ang ating mga saging. Problema natin dyan yung habagat at yung bagyo, diba? Pero yun, pag may bagyo po at babawas tayo ng dahon.
Same technique with the papaya para hindi gaano silang sumalo ng hangin ba. Bawas dahon talaga. Ganun lang gagawin. Ito kailangan maligpit, malinis-linis dun. Anong to, pa-sprayan ko kaya ng herbicide to. Matay yung mga habang maliliit pa. So ayan, ito magaganda na. Ayan, may saha na. Ito yung sinasabi ko. Sabi ko malapit na maglabas. Ayan na nga. So mayroon na tayong ano na, may lumalabas na. Yan ang maganda. Sana tuloy-tuloy na kasi marami pa tayong kailangang saha. Kasi di ba naituro ko na rin po sa inyo yung mga plano kong lagyan pa ng saging para ma-maximize natin yung space dito. Napakaganda ang ating plano. Ito, mga net na to. Hindi rin tayo pwede makapag-alaga kasi ng tingnan natin. Kasi ang problema natin doon is naandoon po yung malapit sa kainan. May amoy-amoy din syempre, di ba? Lalo na't kulob. May papaya pala akong pipitasin dyan. Hinog sa puno. Ang ganda. Si Bebe kahapon may pinakita sa akin picture. Sabi niya ito na lang ilalagay natin sa island. Kasi kung lalagyan pa natin ng tawag dito, lalagyan niya pa daw ng nga naman parang dining area o what. Parang sabi niya mas mapapagastos tayo. So meron siyang pinakita sa akin. Bougainvillea na nakaganon tapos maraming kulay. May guide lang sa may gitna lalagay. Tapos ito syempre ayusin natin yan, lalagyan ng mga siguro tambay-tambayan or what, hindi ko alam, basta yun. Pero in the future pa yun. Nakita niya lang sa akin, sabi niya ito'y maganda doon sa island. Sabi ko ba okay ganda nga. So ayun, bala kong pumunta pala doon sa inukuhanan ko ng papaya, magre-reserve na ako kasi ganun na labanan ngayon doon. Hindi ka na pwedeng mag-walk-in at mag-expect na mayroon kang makukuha na ready to plant na papaya dahil sa demand po napakadami pong bumibili. Minsan pagpunta mo doon ang dami mo makikita pero naka-reserve na lahat, bayad na, pipick upin na lang. So ang gagawin natin, bayad tayo ng mga 30 pieces siguro. Ayun, bigay natin yung number at pag ready na magte-text na lang sila. Kasi yung dito, maglalagay pa po ako ng ilang ng papaya kasi kailangan talaga natin mapalitan din yung, although yung doon kasi malilim na, ang hirap na pong di ba minub na natin dito, mahirap na pong ng papaya banda doon, medyo masikip na. Pero dito, anoy natin yan, then saging, paikot din yan, doon saging, marami kasi kung dito makakakuha tayo ng sabihin mong 7, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga 8 puno, 7, may 15 ka na kaagad. Yung papunta pa doon mga siyam, 24. Tapos ewan ko kung dito pwede pa tayo maglagay. So marami tayong pang pagtataniman ng saging, kaya yung mga saha na yan, bagong palabas na yan, nasa sacrifice na naman po yan, kukuhanin na naman natin. Or mamimili na kami ng ikikip na palalakihin na dyan para may kasunod naman yung mga may kukunin kami mga bagong saha. Ayun, tatanim namin. Dami pong langaw ngayon. Sinusundan ako ng langaw. Alam mo na buti na lang po yung mga bisita natin, talagang napakababait, naiintindihan po nila. Wala yan, sabi. Ako po nahihiya ka ako. Hindi, wala yan. Saan natin, sabi niya. Masarap ang lechon. Salamat po. Ayun, update sa solar. Kahapon, nakapag 93% din naman ang na-charge natin. So, umabot din naman ng 11 to 5. Umabot din naman po ng 5 o'clock. That's good, di ba? Tapos ngayon sigurado naman pag kita nyo naman po, sigurado yan, alas 11 pa lang puno na yan. Kanina nasa 30% na
Kasi natira ng 21. So 30 na ngayon. Ang bilis lang. Ang oras ay ano pa, 8 pa lang oh. Mag-8. Kanina 7:30, nasa 8 kilowatt na ata ang harvest or 7. Mga ganon, 7:30. Ang bilis, sabi ko. Galing talaga. Kaya ako naman ay hangang-hanga. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinupush ko po talaga. Napakalaking ginhawa. Kaya pala si Meralco nagkukumahog kung ano-anong, grabe talaga Pilipinas ano. Halatang halata na ang kabuhayan ng iilang tao dito sa Pilipinas na napaka mahirap banggain ay talagang ang taong bayan talaga ang negosyo nila. Unang-una ayaw nilang ma-educate kasi alam niyo na, once na na-educate ng mga tao, lalo na yung mga nasa rural areas, aangal na di ba? So sabi nga nila, pag nakatikim ng masarap, ipinakain mo ng hindi masarap, aangal na yan kasi natikman na yung masarap yun ang ayaw nilang mangyari. But anyway, politika na naman tayo. Yung solar ay inaano ko po sa inyo na kung mayroon naman po kayong extra at kaya naman lagyan yung inyong mga bubong, magpalagay na kayo at hindi kayo magsisisi. Hindi po sa kahit kanino po kayo magpalagay, hindi kay Gian o kahit kanino, basta reliable, ay talaga pong sulit na sulit. Pero syempre kung gusto niyo po dun sa kabit sa amin, message nyo lang po ako at tulungan natin ang ating brother. Napakagaan naman kausap At si ni Sir Jaime Lim, alam ko, ewan ko kung na-deal niya na, binisita niya na din kasi si Tita Ligaya gusto kong inano niya, sige doon try natin na ang ganda pala ng doon sa Tagaytay kasi parang Bali style yung kanilang rest house. Sabi niya magfa-fabricate na lang daw sila. Tapos ngayon meron naman sila sa Catanduanes na gagawin. Sabi niya kailangan iba yung setup kasi nga naka-ready for the bagyo yung pagkakabit nila. Pero kayang-kaya po nila yon. So ayun, sulit na sulit talaga. Yung bill siguro kung hindi po kami nagpakabit ng solar, ang bill namin ay nasa siguro 30 plus. Dahil 3 megawatt mahigit po ang aming kinonsumo. Total na yun total. Ang nakuha namin sa grid is 900 lang. At yung 900 na yon kung nakuha, kung kayang-kaya pa sana ng tapatan nung naitapon ko. Naitapon ng, kasi 11 o'clock fully charged na po yung battery. Gumagamit lang kami ng minsan 4 kilowatt, 5 mataas na kilowatt hour. Yung naha-harvest namin na sabihin mo ng minsan ay umaabot sa peak yung peak 16, minsan may nakita pa nga akong 17 kasi ang ating inverter pala is kaya niya ang 20.8 na DC na papasok galing sa solar panel. So ang galing so pwede pa tayo magdagdag ng panels pa, magdadagdag tayo ng battery para mas mabilis tayo makapag-charge. So ang dami pa pong natapon. Pero kung sabihin mo na nakip namin yung lahat ng harvest, zero. Kaya lang hindi po talaga ma-achieve dahil wala tayong net metering. Kasi may mga time talaga na minsan kukuha ka sa pelco biglaan, like bigla pong didilim, di ba? Pag dumilim po biglang hihina yung harvest. Biglang papasok ngayon yung grid. So doon po nagkakaroon ng talagang hindi mo may iwasan. Pero yun nga, yung mga tinapon is talaga sobra-sobra. Grabe. Sabi ko nga sayang talaga, kaya lang giipunan pa natin yung battery talaga. Talagang tapos naman na tayo, fully paid na. Inano lang naman, sabi ko kay Gian bigyan mo ako ng 1 buwan bro at tatapusin natin. So ayun, nabayad na rin naman po yung battery kasi sabi ko hindi ko kaya yung with battery. Sabi ko, hindi bro, walang problema, pairamin kita. Pagka kailan ka maluwag, bait naman ng tropa natin. Sabi ko sige at so ayun, tapos na ngayon ang inaano namin ni Bebe. Sabi ko Bebe, kasi pinag-aralan ko yung setup. Ina-analyze ko yung kailangan namin. So sa gabi, siguro yung 5 kayang-kaya na po yun. Siguro 5 o'clock bubuksan namin, 5 o'clock.
Kasi ang malakas naming gamit is yung from 5 o'clock siguro hanggang mga 10, 9, mga ganon. Kasi yung mga aircon nagsasabay-sabay magbukas. So syempre inverter yan. Hindi naman agad-agad alam mo yun, magiging inverter yung kanyang function. So medyo sa umpisa malakas po ang higop, and then after mga ilang hours bigla na pong magbababa yan. Kasi pagka nagigising ako ng alas 5, tsaka ma-analyze mo sa data ng ating consumption. Pag pumalo na ng mga alas 2, alauna, ang gamit na lang po natin nasa 3 kilowatt hour na lang, 2 point something, hanggang umaga na po yun. Ilang aircon po ang nakabukas. Ngayon 4, kasi isa na rin dito, 3 doon sa amin, tapos 3 freezer, 3 ref. Ay, imagine, yung load pa ditong ilaw na yan na malalakas din kumonsumo. May 100 watts pa ako doon ngayon sa aking bibi. Pero kayang-kaya. Ngayon, sabi ko, siguro kung 5 o'clock ng hapon, try namin na, let's say, kunyari, nakaset up na yung 5, no? Sana, God willing, ma-achieve natin. So, yung 5 battery na 300 Ah, alas 5 pa lang ng hapon, papapalo na natin yon. So dire-diretso na yon hanggang maubos, umabot sa 20% na lang yung laman, then saka papasok si grid. So titingnan ko po kung kakayanin yon, kasi 6 hours kaya po yung 2. So yung 3, so most likely sa tingin ko kayanin pag inaano natin. So ayun, ang magiging gamit na lang natin yan siguro kung let's say 5 o'clock in the morning o 6 o'clock in the morning, medyo na siya, hindi naman drain actually, 20% na lang, 21, 22, papasok na si grid before na sumikat yung araw siguro, or diba, hihiram muna ng konti, papalo na naman kay grid ng ilang minuto, isang oras. Yun lang po ang may makukuha namin, plus yung pitik-pitik, at yung sabihin mo minsan kasi alas 4 medyo mahina na talaga yung 4 to 5. Pero pag let's say 5 o'clock, 5 to 5 ang set ng battery, ang dami pang natira, iuusog natin yan sa 4. Papa 4 o'clock na ng hapon, saka napapasok si battery. Kasi kung may harvest pa rin naman ng 4 o'clock battery, tumutulong pa din naman yung solar, hindi po masasayang yung harvest, bibigay at bibigay pa yon. So patay na si grid, solar and battery ang nagtutulong. Ang galing nga So ganun po kaganda ang hybrid. Kaya so ayan, na-discuss ko na naman. Paunti-unti inaano ko po sa inyo, sinishare ko po sa inyo yung ating karanasan. Hindi naman tayo expert diyan, pero mabilis lang naman po intindihin yung data, consumption, grid, etc. etc. May mga data po doon. Kung anong oras, may graph pa, makikita ninyo anong oras. 4:50 pumasok na yung grid kasi 20% na lang yung battery, makikita niyo po doon. Tapos sa 11 o'clock, so ito yung konsumo ko nung that time, ito yung ganito, ito yung production natin ngayong araw. So napakaganda. Kaya ako naman, hilig ko pong mag-analyze talaga. Isa sa mga favorite subjects ko yan, analysis talaga. Ayoko po nang nagme-memorize. Ewan ko ba, pag nagme-memorize, meron nga akong katabi nung high school na alala ko, si Christine Sibuyo. Hindi ko makakalimutan yan. Sa THE, tsaka siya ang nagme-memorize. Sabi ko, akong bahala sa isa, try go. Sige, sabi niya. Hirap na hirap siya sa try go. Ako naman ang bumaba na sa try go. Nakokopya ko siya sa try go. Tapos ako naman, kukopya sa kanya sa THE. Ang ganda. Yun. Yung trigonometry, ang bilis lang kasi pati yung darts, sa darts nagagamit ko po lahat yung ano ko sa darts yung mga tawag dito, mga cube root na yan, yung pati sa algebra, di ba? Magagamit niyo po kasi mako-connect niyo yan Tapos yung trigo naman, yung mga sukatowa lang naman, di ba? Tangent na ano ba 'yan? Mga yung mga opposite, mga ganon. Oy, lakas niyong kumain Uy, naaarawan dito tayo. Lakas inom niyo hindi kayo umiinom. Dito tayo.
Ayan. So meron tayong additional, maganda na arawan pa rin, oh, di ba? Yung sinasabi ko. So ayun. Ano na po yan, maghihintay tayo ng mga 3 months. 3 months po may mag-itlog-itlogers na. 3 months, may mangingitlog na yan. Kaya ano naman tayo, masaya na tayo. Gaganda ito, oh. Lapit na, oh. Kita nyo yan, ganda na, oh. Nagpurga na po tayo. At yung dumating na 6 ay matik, pinurga ko na para sure ball. Tapos yung ginagawa ko, magdadagdag ako ng thyme at ginger doon sa ginagawa ko pong hinahalo sa ating ayan, medyo may ano hinahalo sa ating mga patoka at painom mga tubig nila. So ayun, at hopefully ay makatulong din po. Tumitilaw ako ng yabang. Ay, so ayan po, hanggang dito na lang. At malaki naman ang kanilang iikutan. Ayan, mga iniikutan nila. Malaki naman yan. Hanggang doon. Hindi pa sila gaano nakaka-explore at ewan ko ba, takot-takot pa sila eh. Ang importante hindi po tumatakas, hindi naman lumilipad. At makikialmusal na tayo doon. Ayan na, checkin lang natin itong mangga ni Lola. Mahal na mahal ni Bebe itong mga manggang ito. Alam nyo, ito yung mga una. Ano pa din, oh, ang tibay. Hindi pa daw, ewan ko kung, ay, malambot na. Malambot na. Lambot na. Malambot na, men. Ano na to, mahuhulog na. Ayun, oh. Ano na. Talaga na i-spray dapat talaga kahit pa paano. Ayun, kalama. Ayan. Ang laki na, pero hindi po siya lumaking laki dati ng dinadala nila. Lalaki. Announcement sa mga pupunta po ng Father's Day. Si Ka-Farmer Anthony sa Sadbado, naka-reserve na yung Rosel. Mayroon siyang lechon na isang buo plus mga friends niya ata dito na dito na sila magse-celebrate ng birthday ni Ka-Farmer Anthony. June din pala siya. So ayun. Tapos yung sa Father's Day po, mga gusto po ng kubo, ay hindi ko alam kung mayroon ng mga nakabook, pero mag-message na po kayo kung let's say marami-rami po kayo, para kung gusto niya ng kubo, unahan lang naman yan, 'di ba? Naandyan po ang Alice, ang Benjamin, small kubo, wala pong pangalan nito. Honey, Maisel, Rosel at Hansel. Ayan po Hansel, Rosel, Maisel, Honey, Alice, Benjamin. Ayan. So, pangarap ko madagdagan pa yan at malay natin ipagkaloob ng Panginoon na makapagpasimento rin po tayo ng ating parking, 'di ba? Actually, totoo lang. Natutunan ko nga po na sabi nga nila ang umiibig sa salapi ay hindi magiging masaya sa salapi, 'di ba? So, ang naman doon, dapat makontento ka kung anong meron, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho at 'di ba, hindi ka na mangangarap. Mangarap ka at pagsikapan mo. 'Di ba? 'Yun naman 'yun. 'Yun yung kalakip nung, kasi baka mamaya maging tamad ka naman dahil 'yun ang sabi, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin tayo ay umiibig, pero ibig sabihin po nagsisikap at nangangarap lang. At kung ano maging outcome, maging makontento at maging masaya ka doon dahil pinaghirapan mo 'yon. Gift of God, 'di ba? Sabi nga nila. So, ayun. Kaya tayo naman lagi ko naman pong sinasabi, God willing, 'di ba? Kasi siya naman po ang nagbibigay. Bilang isang Kristiyano na naniniwala tayo na kahit ano ang gawin mo, kung hindi niya ipapahintulot, hindi mangyayari. So, kain na tayo.
Hintay mo na yung sinangagong. Masarap. Maraming tutong na bawang. Ayun, sinasangag pa. Tapos ito ang ating dried fish. Kahapon marami po tayo nabenta. Yung honey ko, naku, hindi pa ako nakapag-repack. Talagang medyo tuso yung aking kinukuhanan. Kasi nung ano ba yun, kinuha ko nung nag-message ako sa kanya Monday. Sabi niya, boss, papadala ko na bukas. Ano? Sabi niya, nagmamadaling magbayad ba? So nung sinend ko na yung bayad, nagtanong ako nung Wednesday. Sabi ko, napadala na ba? Kasi hindi siya nagsisend sa akin ng ng resibo na, boss, napadala ko na, ganyan-ganyan. Sabi niya, sa Biyernes na, boss, kasi para bago yung matanggap mo dun. Ngayon, sabi ko, pambihira ka, sabi mo ka ako, bukas papadala mo. Yung pala, wala pa siyang honey, mag-hunting pa. So, nung nag-hunting yun, nung Friday, nagpadala siya. 3 lang, 4 na ba galon ng in-order ko. Nung dumating, 3. Sabi ko, bakit ano lang? Nandito pa po kasi ako sa sa area kanya. Papadala na lang kita ng 8 liters para may sobra ka, boss, sana. Sabi ko, pambihira. Ito, separate ito. Light honey po ito. Ayan, oh. Ito dark. Kaya sabi nyo, ba't iba-iba kulay? Ano po kasi, depende po sa area, kung anong puno yung nakuhanan, anong mga bulaklak ang nakuha ng bubuyog. So unique ang mga honey po. Ito may asim na konti na kasi talagang puro 'di ba? Solid po 'yan, wala po yang halo. Talagang yun naman na nagustuhan ko sa kanya. Kahit medyo makulit, hindi ko mabitawan kasi bukod sa mas mura po yung kanya, nagtanong-tanong din ako, yung iba overpriced naman, grabe. Sa Facebook po magtanong kayo ng pure honey, grabe. 1 litro umaabot na magkano. Mas mura po yung benta ko pa rin. Actually konti lang naman po ang tubo natin dito. Ang inaano ko lang is mabilis lang po maibenta at legit yung ating honey. Tapos dito, ayan, pinopromote ko po uli sa mga, sabi ko nga, mga mag-a-abroad dyan, babalik na ng ibang bansa na wala ng time, let's say 1 week na lang. Pwede pa po kayong magpa-deliver sa amin. Message lang kayo sa page, 2 days lang nasa inyo na. Mayroon tayong pusit. Ang tuyong napakasarap na galing Bataan na hindi maalat. May sapsap, number 1 sa sinangag. May danggit. Oo, may pasensya na po at medyo marami na naman tayong kaibigan ngayon. Ito masarap din to, crispy. Pusit ballpen. Ito lang po ang aming inano ngayon. Sapsap, ayan espada. Nagkamali ng order si Bebe, hindi niya nasabi na maliit. Ayun, malaki po. Pero masarap din yan. Mas mura po ito. Mas maliit ang espada, mas nagmamahal. So ayan, simpleng ano lang po at kahit pa paano kahapon marami tayong nabenta at ayan. Ano naman, nakatulong po talaga. So ayan, ako na tutuwa dahil ang aking brother Maynard ay nag-message sa akin. So ayun, brother, laban lang tayo. Sabi ko nga, medyo mahirap man, pero kailangan natin ng pag-asa, kasi ang pag-asa sa buhay ay dapat hindi nawawala. Anuman ang hirap ng buhay, kailangan po natin ng pag-asa. Siyempre kalakip niya ng pag-ibig, 'di ba? And faith. So yung tatlo. Pero yung pag-asa po, syempre, dapat lalo na kung meron kang nararamdaman din. But, syempre, we need to do something, di ba? Sabi ko nga, yung medication, matagal mo nang ginagawa, wala namang nangyayari, di ba? So, kailangan natin i-change. So, sabi ko, baka mag-herbal, baka, ewan ko lang kung meron doon. Pero dito po kasi effective. Ayan, wala po akong kikitain sa Tsangka Piedra na yan, pero maniwala po kayo, yung may mga problema na po sa pag-ihi, medyo mabula na yung ihi ninyo, na ako'y natakot, kaya ako'y uminom ng Doc Natural, pinaghalo ko na yan, nagdo-Doc Natural ako. Tapos yung isa, Tsangka Piedra. Yung Tsangka Piedra po, sampalukan yon na pinowder. Ngayon, nakakapsule. At effective na effective po dahil ngayon, after ilang months, 1 month na rin siguro akong umiinom, 3 times a day, kasi naandun lang sa may inuman namin, kaya hindi ko nakakalimutan, nilagay ko po doon. So every time iinom ako, naandoon yung gamot, yung herbal. So iniinom ko po yon. Ngayon, ang laki po ng changes po ng aking ihi. Talagang kahit itutok mo sa
doon sa sa tubig ng bowl. Dati po pag tinutok mo sa tubig ng bowl, makita mo yung foam. At kahit nag-flush kayo, may matitira pang foam. Kaya kinabahan ako eh. Sabi ko mukhang may problema na ata ako sa kidney. So, yun pala, yung filtration ng kidney mo humihina. So, yun, doon na tumataas yung creatinine. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-herbal ako. Sabi ko, sukan ko muna kasi pag uminom ka ng gamot for kidney, ang gamot, kidney din ang sasala, di ba? Tatamaan din yung, di ba? Mas maganda herbal. So, ayun, after a month, nakita nyo po, ay, sabi ko, wow, salamat sa Diyos ka ako. Talagang ako'y natutuwa. Every time I ihaw, thank God, mga ganun ako. Kasi, wala pong bula. No, kung bubula man, namamatay agad. Kumbaga pumuputok agad yung mga bubbles. Hindi kagaya dati, talagang naiiwan, foamy pa. So medyo kinakabahan ako noon. Ngayon thank you po at nakilala ko yung Doc Natural, Changka Piedra, yung combination na yan. At si Leo ata umiinom na rin. Nakikita niya naman siguro yung kaibahan. So ayun, kahit papano may wala ka mang problema, di ba? Magkano lang, 100 plus lang ata yung isang 60 pieces na na capsule. So why not, 'di ba? Kaya ayun, thankful ako dahil sabi ko effective. Kaya sinishare ko po sa inyo, may mga problema po diyan, Changka Piedra. Sa Shopee po meron mabibili. Changka Piedra. Green bottle po 'yun na So ayun, at kami naman ay tutuloy na. Ayan, daldalan lang naman ang Ayan, at least may na-share po ako na, 'di ba? So, ayun, marami pong salamat at magandang buhay.